Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong nakakagulat na balita ngayon tungkol dito kay Andy Bautista, itong dating COMELEC chairman sa 2016 election. Na kung matatandaan natin, maraming nagrereklamo na taong bayan bakit raw nanalo itong si Leni Robredo against BBM at that time. Kasi biglang lumamang itong si Leni Robredo. Okay, no question about Pangulong Duterte at that time because landslide yung pagkapanalo niya. Ngayon, may sumabog na balita tungkol dito kay Andy Bautista. Nakakasuhan siya sa Amerika dahil tumanggap di umano siya ng pera sa Smartmatic. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, talaga bang may dayaan sa 2016 election? Doon sa nangyari kay Leni Robredo? Yan ang malaking tanong. Okay? So, Andy Bautista, ito yung balita, ipapakita ko sa inyo na kakasuhan raw siya ng Amerika dahil meron raw ebidensya na tumanggap siya ng pera sa Smartmatic. Okay? Yan ang alamin natin kung totoo ba ito. Ipapakita ko yung video na yan, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, guys. Itong video ha, para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam dito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe nyo na rin ang Donmar TV. Follow, subscribe sa Facebook at YouTube natin, Donmar TV. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? 1, 2, 3, subscribe, follow. 1, 2, 3, go! Thank you. So ito, without further ado, ipapakita ko itong balita na ito tungkol kay Andy Bautista. Okay? Play natin ang video at magre-react tayo. Isang eye-opener para kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang balitang sinampahan ng kaso ng pamahalaan ng Estados Unidos si dating Chairman Andres Bautista. United States, kinasuhan itong si Andy Bautista. Inakusahan si Bautista na tumanggap ng suhol o bribe mula sa isang Paul Technology Company noong... Itong technology company ng Smartmatic, tumanggap raw itong si Bautista. Na patay tayo dyan. Patutunayan ito ng Amerika kung totoo ba ito ha. 2016 elections para manalo sa multi-million-dollar election contract. Ang provider ng COMELEC noong 2016 elections, partikular sa mga makina, ay ang Smartmatic. Ayon kay Garcia, kung matatandaan natin ha, marami nang nagdududa dito sa Smartmatic before and after the election. At ngayon lumabas itong balita na ito na tumanggap pala ng pera itong si Andy Bautista. Silang nagsabi niya na hindi tayo, no? Di umano. Papatunayan nila 'yan. Kasi sabi ng itong si COMELEC chairman natin ngayon, inosente pa itong si Andy Bautista until proven guilty. Okay? Pero nabigla tayo dito kasi lumabas na itong balita na ito na tumanggap pala ito ng pera. Okay? Di umano. Siya, sa ngayon may presumption na inosente pa rin si Bautista, pero tututukan nila ang usad ng kaso lalo na ang bigat ng ebidensyang ipipresenta sa korte. Sabi nila, mabibigat raw itong ebidensya na tumanggap siya ng pera. Tiniyak ni Chairman Garcia, magiging transparent, inclusive at patas ang kanilang procurement ng mga makina para sa 2025 elections. Ito ha, for delikadesa sa taong bayan. Huwag na niyong gamitin yung Smartmatic. Marami ng issue. Marami nang nagre-reklamo. Di ba? So, ang ating dignidad, ang ating trust ng taong bayan, maniniwala pa ba dyan sa Smartmatic na yan? Di ba? Wala na. Kung may manalo, hindi na yung mga natalo, sabi nga, pwede na nilang gawing rason na idinaya sila sa Smartmatic, di ba? So, pati ito, lumabas na tumanggap ng pera yung dating chairman. So, this coming 2025 election, wala na.
Magigiba ang ito trust ng taong bayan dito. Sana palitan na lang yung Smartmatic, parang walang gulo. Wala silang itatago mula sa publiko. Sa kanyang social media post, sinabi ni Bautista na nagulat siya sa reklamo laban sa kanya. Hindi pa rin anya siya kinokontak ng US Department of Homeland Security. Itong si Andy Bautista, nagulat raw siya na may ganitong balita, no? No. Sabi niya, I am surprised to learn about the complaint filed against me. I have never been contacted by the US Department of Homeland Security. Hindi pa ngayon, baka i-contact ka. Okay? Pero itinanggi nito na tumanggap siya ng suhol mula sa Smartmatic at anumang entity. So, nag-deny siya. Kayo, taong bayan, maniniwala ba kayo na tumanggap siya? Maniniwala ba kayo na hindi siya tumanggap? Kayo nang humusga kay Andy Bautista. Gayunman, handa rin anya siyang sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ayon naman sa Smartmatic, nasa Pilipinas na sila noong 2008. Sumunod sila sa mga proseso o procurement law na ipinatutupad ng COMELEC. Ang pagkapanalo nila sa Ang ibig sabihin ni Smartmatic dito is 2028 pa raw nagserbisyo na sila dyan sa Pilipinas, no? Pero alam nyo, Smartmatic, hindi yan patagalan. It all matters sa dignidad. Sirang-sira na kasi yung trust ng taong bayan sa Smartmatic. Isa na si Attorney Glenn Chong, di ba? Lagi yung nagngak-ngak dyan sa Smartmatic, di ba? So, at marami ring mga during elections, maraming reklamo, di ba? So, sabi ng iba, Smart Magic, ganun. Ngayon, sabi nyo, okay yung matagal na kayong nagserbisyo sa Pilipinas kung walang reputasyon na mga maraming reklamo. Di ba? Hindi ko naman inakasuhan ang Smartmatic na talaga kayong nagdaya, pero the fact na marami ng mga kwento, marami ng mga reklamo tungkol sa Smartmatic na yan, so palitan na lang para walang gulo. Ay hindi desisyon lang ng isang tao. Sa huli, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV News. Ayan, yan ang latest na balita na yan. Ngayong this coming 2025 election, ito yung tanong. Smartmatic pa ba rin yung gagamitin? Kasi kung Smartmatic pa rin ang gagamitin at merong mga balitang lumabas na ganito na yung chairman tumanggap di umano, ganon, ganyan, magiging magulo lang ito. No? Yung gobyerno, lagi tayong nagrereklamo na magulo yung ating election. Di ba? Maraming na taong kinuha yung buhay, mga opisyalis na mga kinuha yung buhay dahil sa election. Dahil magulo raw ang eleksyon ng Pilipinas. So, sana yung gobyerno palitan na lang todo-todo itong Smartmatic. Palitan na ito. Kasi isa rin ito sa mga rason kung bakit magulo ang eleksyon ng Pilipinas. No? Or better, come up with another technology company. Diba? Na hindi na Smartmatic. Okay? Ito raw yung ginamit ng Amerika eh. Na alam naman natin, ang Amerika rin, marami rin ang nagsasabi, di umano ha, sabi yan nila, na itong Amerika ay nangingialam rin sa eleksyon ng Pilipinas. Na pwede rin raw nilang i-manipulate ang result. Diba? So maraming mga ganyang usapan. Sa sarili ko nga, di ko nga maintindihan kung maniniwala ba ako o hindi ba ako maniniwala sa mga ganyang naratibo. So, nagiging magulo na ba? No. Let's say na meron tayong trust dyan sa Smartmatic. Pero sa totoo pala, may nangdaya dyan sa Smartmatic. Dahil kontrolado nila yung technology, hindi natin alam. Di ba? Kung paano nila i-control yan. Because that's their technology. Sila ang nakaalam dyan. Di ba? Oh. So, maraming tanong ang taong bayan dyan. Kahit ang Smartmatic honest sila sa kanilang serbisyo sa Pilipinas. Let's say honest sila. Okay. Bigyan natin ng benefit of the doubt, no? Pero hindi maalis sa isipan ng taong bayan
na ang Smartmatic pinagkaguluhan ng Pilipinas. Marami na isa na dyan si Attorney Glenn Chong, di ba? As I always said. Because gagawin ito ng rason ng mga talunan eh. Itong natalo si Leni Robredo at dinaya ako ni Presidente Bongbong Marcos. Ganun, ganyan. At that time rin, nang nanalo si Leni Robredo, sabi rin ni Presidente Bongbong Marcos, dinaya ako sa Smartmatic ni Leni Robredo. Di ba? So, marami na. Magiging magulo. So, better, palitan na lang yan ng yung Smart Magic na yan. Dahil minamagic raw yung resulta. Di ba? So, tayo, vlogger, taong bayan rin, no? Tayo ay isang botante. Anong masasabi nyo dito? Para sa inyo, posible ba na tumanggap ng pera itong si Andy Bautista sa 2016? Yan ang malaking tanong. Okay? Comment, react, libre kayong mag-explain sa inyong sarili dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan. Okay? Inyong argumento. Guys, i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, happy Sunday sa inyong lahat. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.